Welcome sa Andri Kaalaman. Mas marami pa tayong nalalaman tungkol sa buwan kaysa sa sarili nating karagatan, which makes sense dahil sa mga pagsubok na kinakailangang harapin ng mga siyentipiko kapag pinag-aaralan nila ang deep sea. At ito, ang pinakamalalim na bahagi ng ating mundo. 11 kilometers ang lalim mula sa sea level, walang liwanag, pressure na kayang dumurog ng matitigas na bakal, at halos wala pa tayong nalalaman sa bahaging ito ng dagat. Subalit ngayon, may isang bansa ang nangunguna pagdating sa pagbisita sa lugar na ito, at hindi lang basta para sa science o sa pag-aaral. In fact, maaari sila na ang number 1 ngayon pagdating sa deep sea exploration. Ang China ay nagpapadala ng mga high-tech na deep sea robot. Nagpaplano magtayo ng mga bases sa ilalim ng tubig at dahan-dahang inaangkin ang mga yaman na sa ilalim lang ng dagat makikita bago pa dumating ang ibang bansa. Ang US ay nababalitang binabawasan ang pagpondo nila sa Ocean Research Program, pero ang China ay sumisisid ng mas malalim para sa kapakanan na maunahan nila ang mga kalabang bansa sa mga posibleng madidiskubre sa ilalim ng dagat. Mas mabilis, mas nag-i-invest kumpara sa kahit na anong bansa pagdating sa ocean research, kaya hindi na nakakapagtaka na sila ang unang posible na makinabang sa mga bagay na makikita nila sa ilalim. Ano nga ba ang nadiskubre ng China sa Mariana Trench? At bakit sobrang determinado ang bansang China para mauna sila sa bahagi ng dagat na ito? Anong kinakatakot ng ibang bansa pagdating sa China Sea Exploration? Bago tayo magsimula, kung mahilig ka sa mga topic na kagaya nito at sa iba pang mga kaalaman, mangyari lamang na i-like ang ating video at magsisimula na tayo. Bago natin pag-usapan ang nadiskubre at ginagawa ng China sa ilalim ng Mariana Trench, silipin muna natin ang lokasyon nito sa ating mundo. Narito ang Mariana Trench, isang malaking water canyon sa Western Pacific, sa silangang bahagi naman ng Pilipinas. Isa sa mga pinakamahirap puntahan na lugar sa buong mundo. Isipin mo na lang ang isang malalim na bangin pero nasa ilalim ng dagat. Ngayon sisilipin natin ang mga bahagi ng Mariana Trench. Ang unang bahagi ay tinatawag na the Sunlight Zone o ang Epipelagic Zone, parang normal na bahagi ng dagat. Maliwanag, puno ng buhay, mga isda at coral reefs, mga pangkaraniwang nakikita sa karaniwang dagat. Ang bahaging ito ay may lalim lamang na 200 metro mula sa ibabaw at hindi na tayo magtatagal pa dito. Sunod ang Twilight Zone o ang Mesopelagic Zone. Ang bahaging ito ay nasa 200 hanggang 1,000 metro mula sa ibabaw ng dagat. Unti-unting nawawala ang liwanag ng sikat ng araw at hanggang dito lang din ang mga scuba diver. Habang lumalalim ka sa bahaging ito, tataas ng hanggang 10 beses ang pressure ng tubig na nararanasan natin mula sa ibabaw ng dagat. Meaning, ang ilang uri ng isda sa ibabaw ng dagat ay hindi mo na makikita dito dahil maaari na silang madurog sa bahaging ito. Ang bahaging ito ay tirahan ng mga kakaibang nilalang sa dagat. Mga hayop na kung iisipin ay parang mga alien sa ating paningin. Ang dahilan kung bakit kakaiba ang mga hayop dito ay kinakailangan nilang maka-adapt sa kondisyon ng ilalim ng dagat na kung saan halos walang liwanag at may matinding pressure. May mga transparent, may mga malalaki ang mata at merong mga malalambot at flexible na mga hayop para hindi sila madurog o mag-collapse sa pressure ng tubig. Dito din makikita ang mga oarfish, isang mahabang uri ng isda na kulay silver. Para itong isang ahas na kung minsan ay umaabot ang haba ng mas higit pa sa isang regular na bus. Ang isang ito ay sea angel, isang transparent na sea slug. Sadyang kakaibang mga hayop sa bahaging ito hanggang sa ma-realize mo na wala pa tayo sa pinakailalim. Susunod na dito ang Midnight Zone o ang Bathypelagic Zone. Mula sa 1,000 metro pababa, wala nang liwanag o sikat ng araw ang aabot sa bahaging ito. Total darkness ika nga. At ang tanging liwanag na lang na makikita sa bahaging ito ay ang liwanag na ginagawa ng mga hayop na nakatira sa bahaging ito. At tama, may mga hayop pa rin sa bahaging ito. Ang ilaw nila ay isang natural na mechanism ng mga hayop na kung tawagin ay bioluminescence. Ang mga hayop dito ay hindi mo talaga makikilala. Parang sa mga palabas lang natin makikita, pero totoo sila. Mga transparent na sea creature, umiilaw na katawan at may mga nakakatakot na itsura. Halimbawa, ang hayop na ito ay ang Magna Pinna squid. Meron silang galamay na aabot ng hanggang 6 na metro. Ang isang ito naman ay ang anglerfish, isang creepy na isda na may antena sa kanyang ulo. Ginagamit niya ang antena para pailawin at i-attract ang mga prey malapit sa malaki niyang bibig. Ang pressure sa lalim na ito ay aabot ng 100 beses
kumpara sa ibabaw ng dagat. Nasa 15,000 pounds yan kada square inch ng ating katawan. O para mas maintindihan natin, para kang dinag-anan ng isang malaking elepante, hindi lang sa ibabaw mo, kundi sa buong bahagi ng katawan mo. Isa pa sa mga hayop na kilala sa bahaging ito ng dagat ay ang blobfish sa ilalim ng dagat. Para tong isang normal na isda lamang, pero pag iahon mo ito sa tubig, matatakot ka sa itsura nito. Ang blobfish ay patunay na ibang-iba ang pressure sa ilalim ng dagat kung ikukumpara sa ibabaw. Ang susunod na bahagi ay ang abyssal zone o ang abyssopelagic zone, 4,000 meters mula sa ibabaw ng dagat. Madilim, tahimik, at sobrang lamig. Kokonti na ang buhay sa bahaging ito, pero meron pa rin. Dito mo mapapansin ang kakaibang sahig ng dagat, parang maputik o maburak na hindi mo maintindihan. Pero hindi yan basta putik lang. Yan ay mga dumi at mga tiny particles ng mga living organism na nabubuhay sa mas mababaw na bahagi ng dagat. Yan ang tinatawag na marine snow. Sa loob ng milyong-milyong taon, ang mga maliliit na organic matters na ito galing sa ibabaw ay naiipon sa ilalim ng dagat. Malambot na parang putik na mayaman sa carbon, at sa ilang bahagi umaabot ng 1 kilometro ang kapal ng mga marine snow. Ganyan kadami ang naipon ng dagat galing sa mga remains ng mga living organism sa buong karagatan. Kahit na may marine snow sa bahaging ito ng dagat, ang buhay dito ay kakaunti. Ang mga hayop na nakatira dito ay umaasa sa mga retaso o scrap na pagkain na nahuhulog galing sa itaas. Pero paminsan-minsan may mga kahanga-hangang nangyayari. May nahuhulog na malaki galing sa itaas ng dagat. At kapag lumapag na ito sa sahig, magpepiesta na ang mga nakatagong hayop sa bahaging ito. Tinatawag nila na whale fall tuwing may namamatay at lumulubog na balyena galing sa ibabaw ng dagat, at ito ang bumubuhay sa mga scavenger ng deep sea. Ang pressure sa bahaging ito ay nasa 400 beses kung ikukumpara sa ibabaw ng tubig. Ang susunod na bahagi ay ang Hadal Zone, 6,000 meters ang lalim mula sa ibabaw ng dagat. Ang pangalan ng zone na ito ay hinango sa isang Greek god na si Hades, ang god of underworld. Ang lalim na kagaya nito ay makikita lang sa mga bahagi ng dagat na may mga trenches o yung may mga makikipot na parang bangin o kaya ay kanal sa ilalim ng dagat, kagaya ng sa Mariana Trench. Kakaunting submarine lang sa buong mundo ang kayang umabot sa lalim na ito, dahil ang pressure dito ay aabot ng 600 beses kung ikukumpara sa ibabaw. Sapat na para durugin ang mga ordinaryong submarine lamang. Para marating ito, kakailanganin talaga ng espesyal na submarine na nakadesenyo para i-handle ang sobrang lakas na pressure sa ilalim ng dagat. Isang teknolohiya at disenyo na iilang bansa pa lamang ang nakakagawa. At sa lalim na 11,000 meters o 11 kilometers, maaabot na natin ang ilalim ng Mariana Trench. Ang pressure dito, mahirap na sabihin. Pero ayon sa mga eksperto, para kang iniipit ng 90 na malalaking elepante sa lahat ng bahagi ng katawan mo. 90 na elepante. Pero ang nakakatuwa, may buhay pa rin sa bahaging ito. Mga hayop na hindi na natin makikilala kung tutuusin. Dahil ibang-iba na ang itsura nila. Nakakamanghalang na nakatira sila sa lugar kung saan may sobrang lakas na pressure na kayang durugin kahit paanong uri ng hayop sa ibabaw ng mundo. Pero hindi tayo narito para silipin ang ecosystem. Kaya naman, titignan na natin kung ano nga ba ang nadiskubre ng China sa bahaging ito ng ating mundo. Ang Mariana Trench ay ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Pero mahaba ang trench na ito, kilo-kilometro ang haba. At sa bahaging ito mayroong bahagi ang trench kung saan makikita ang pinakamalalim na parte sa buong lugar. Tinatawag ito ng mga eksperto na Challenger Deep. Yan ang pinakamalalim na seafloor sa buong mundo. Ang Challenger's Deep ay unang narating taong 1960 ng isang Swiss engineer na si Jacques Piccard kasama ang US Navy Lieutenant na si Don Walls. Ang unang dive sa Challenger's Deep ay tumagal lang ng 20 minutes. Pwede nating sabihin na walang masyadong achievement. Ilang dekada ang nakalipas at wala pa ring nangahas na pumunta sa lugar na ito hanggang sa taong 2012, isang filmmaker na nagngangalang James Cameron ang nangahas na sundan ang ekspedisyon. Sa ekspedisyon ni Cameron, nakakuha siya ng mga footage, kumuha ng mga sample at nakabalik siya ng ligtas. Makalipas ang ilang taon, taong 2019, ang explorer at milyonaryo na si Victor Vescoba ay gumawa ng high-tech na submarine na tinawag niyang The Limiting Factor. Nakagawa siya ng ilang beses na pagpunta sa Mariana Trench, nakakolekta ng mga sample pero ganun pa rin. Ang lahat ng deep sea mission na ito ay madalang, magastos at kadalasan ay hindi na nasusundan pa hanggang sa ang China ay sumali na sa pagsisid.
An unmanned Chinese submersible has set a national record by sinking 10,767 meters below sea level in the Mariana Trench. Sa totoo lang, ayaw ko sanang sabihin to dahil may magko-comment na naman na pro-China ang channel na ito. Pero ang China ay masigasig pagdating sa mga ganitong bagay, aktibo at hindi nagpapahuli. Wala tayong bias dito at tatalakayin lang natin ang mga kasalukuyang nalalaman natin. Taong 2020, ang China ay nagpadala ng 3 tao sa Mariana Trench. Ito ang unang pinakamalalim na pag-aaral nila sa dagat. Pero ang kakaiba sa China kumpara sa ibang bansa, hindi sila tumitigil. Kada bumabalik sila bago ang submarine, mas maliit at mas advanced. Mga submarine na nakadesenyo, hindi lang pang 1 o 5 dive, kundi nakadesenyo kahit pa magpabalik-balik ito sa pinakailalim ng dagat. Taong 2024, ang China ay nakapagpadala ng isang high-tech na robot, maliit na robot na kayang mag-explore sa pinaka-hostile na bahagi ng dagat. Walang piloto at walang remote control, gagapang ito sa sahig ng dagat, gamit lamang ang sariling baterya at babalik ito ng buo. Ang sandaling ito sa China ay crucial o importante dahil ang dating isang rare mission sa ibang bansa dahil mahirap at magastos ang deep sea diving. Ngayon, kayang-kaya na ng China na gawin ng mas madalas at mas regular. Dahil kung ang isang maliit na robot ay kayang gawin ang ginagawa ng mga naunang submarine na nabanggit natin kanina, ano kaya sa tingin mo ang kayang gawin ng isang hukbo ng mga robot na ito? Para itong mga drones na ginagamit sa dagat at alam naman natin kung gaano kahalaga ang mga drone sa panahon ngayon. Kahit nga sa gera, ginagamit sila. Ang China ay nagde-develop ng mga bagong henerasyon ng mga deep sea robot at may mga kategory. Ang mga ito depende sa lalim ng dagat na sinisisid nila. Maliliit at mga automatic na makina na kayang gumapang at lumangoy sa dagat. Bawat robot ay may kanya-kanyang task. Isang buong hukbo na kayang pag-aralan ang malawak na bahagi ng dagat ng mas madalas at mas matipid kumpara sa mga submarine. Pwes ano naman ang nadiskubre ng China sa ilalim ng dagat? Para sa mga malalaking bansa na nag-uunahan sa ilalim ng dagat, ang makapag-establish ng pag-aaral sa mga lugar na ito ay walang katumbas na halaga. Ang isang ito ay parang yelo na nasa ilalim ng dagat pero hindi yan yelo. Yan ang tinatawag na methane hydrate o fire ice. Nabubuo ang bagay na ito kapag ang methane ay natrap sa water molecule sa ilalim ng malamig na dagat at kapag ang bagay na ito ay sinindihan, mag-aapoy ito. Pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang bagay na ito bilang isang fuel source. Pero ang pagkuha sa bagay na ito ay sadyang delikado. Kapag binulabog mo ang sahig ng dagat, maaari kang makabuo ng underwater landslide na maaaring magdulot ng malalakas na tsunami. Maaari ka rin makagawa ng pagsabog ng methane sa ilalim ng dagat at magdulot ng casualties sa mga tao at sa mga hayop. Ano pa ba ang pwedeng makita ng mga tao sa ilalim ng dagat? Ang isang yan ay ang polymetallic nodules. Parang bato lang. Pero kung isa-search mo ngayon yan, pinag-aaralan ng mga eksperto kung paano kukuhanin ang mga yan sa ilalim ng dagat dahil sa halaga na taglay ng tila ba parang bato lang. At dahil ang China ay advanced na pagdating sa sea exploration, hindi na malabo na isa sila sa mga bansa na makakahawak at makakauna sa pag-extract ng mga kayamanang ito. Pero ano nga ba ang mga batong ito o ang polymetallic nodules? Sinlaki lang ng patatas, pero ang mga bato na ito ay naglalaman ng mga mahalagang metals gaya ng cobalt, nickel, copper at manganese. At hulaan mo kung saan ginagamit ang mga yan. Walang iba kundi sa mga baterya, technology, electric vehicle at renewable energy system. Ngayon may ilang bansa na ang nagsisimulang magmina sa sarili nilang ECZ o Exclusive Economic Zone. Pero pagdating sa mga bahagi kung saan walang bansa ang nagmamay-ari ng dagat, wala pang pinapayagan na magmina ng kahit na anong mineral sa mga ito. Pero dahil hindi natin nababantayan ang mga kilos ng bawat bansa, hindi na natin masasabi kung meron na nga bang lumalabag sa patakaran. Ang deep sea mining ay hindi sinasang-ayunan ng maraming bansa dahil sa mga posibleng malalaking kapalit nito sa ating kalikasan. Ang damage ay maaaring hindi na mababalik pa o irreversible. Ayon sa mga eksperto, ang isang seafloor ay maaaring umabot ng 1 siglo bago makarecover at maaaring hindi na dahil walang sapat na batas kung paano magmimina sa ilalim ng dagat. Halimbawa kung saan itatapon ang kalat at dumi na dulot ng proseso. Gumagawa tayo ng bagay na hindi pa natin alam ang magiging kapalit. Maraming marine biologists sa buong mundo ang nag-aalala pagdating sa usaping deep sea mining. Dahil kapag nagkataon, maaaring maubos natin ang mga hayop na hindi pa natin nakikita o nadidiskubre.
mga hayop na posibleng may malaking papel sa ating mundo. Ang lahat ng ito ay nagpapaliwanag na ang dating deep sea na mahirap abutin, ngayon habang bumibilang ang araw, unti-unti na itong naaabot ng mga malalaking bansa, partikular ng China, na hindi tumitigil sa pag-e-explore sa ilalim ng dagat. Kaya naman, kung ang ilalim ng dagat ay kasunod na pagkukuhanan ng mga tao ng resources, sino o anong bansa ang magde-decide kung paano ito gagawin? Well, sa ngayon, ang rules and regulation ay hindi ganun kalakas at nauuna ang ambisyon nating mga tao bago pa tayo magkaisa. Kaya naman, nakita ng China ang kahinaang ito. Hindi lang sila basta nag-aaral, nag-oobserba din sila, umuuna para i-secure ang mga bahagi ng dagat bago pa maunahan sila ng ibang bansa. Kukuhanin nila ang gugustuhin nila. Sa ngayon, nagpaplano ang China na gumawa ng mga base sa ilalim ng tubig, mga base na kayang ilagay 2,000 metro mula sa ibabaw ng dagat. Nakadisenyo para sa mga siyentipiko na manirahan at magtrabaho sa ilalim ng dagat hanggang sa loob ng 1 buwan. Parang space station pero sa ilalim ng dagat. Ito ang magbibigay sa China ng napakahalagang bagay, ang oras. Oras para mag-test ng mga bagong kagamitan. Oras para pag-aralan at i-monitor ang environment. Oras para ma-experience ang bagay na pangarap pa lang para sa ibang bansa. Ginagawa ng China ang mga kagamitan, kaalaman at experience para mag-operate sa ilalim ng dagat. Hindi lang isang attempt kundi dire-diretso. Hinahire nila ang mga profesional na umaalis sa ibang bansa dahil sa kulang sa pondo at naiengganyong magtrabaho para sa China. Ang bansa na kagaya ng China na nag-i-invest sa kanilang mga tao, kagamitan at sa research ay siguradong magtatagumpay pagdating ng araw. Hindi maglalaon at makikita natin na kontrolado na rin nila ang ilalim ng dagat. At yan ay hindi talaga maganda. Tanging oras na lang ang makakapagsabi kung uunahan ba sila ng United States gaya ng space race nila sa Soviet Union nung araw o ipapaubayan na lang nila ng tuluyan sa China ang mga nakatagong yaman sa ilalim ng ating dagat. Thanks for watching.